Si Jomar, umalis sa kanilang probinsya para magtrabaho sa Maynila, mahigit 4 na taon na rin ang nakalipas. Noong una, nag-apply siya sa iba't ibang pabrika. Pero kahit saan, ang pinakamatagal niyang itinagal ay 2 buwan lang. Ang dahilan, sadyang mabilis siyang magsawa at walang pananagutan. Dagdag pa, mahirap na nga, mataas pa ang pride. Kaya naman, ang pagkakautang at problema ay sumunod sa kanya. Hindi nakapagtataka na napasok siya sa bisig ni Aling Aiseng, ang may-ari ng karenderya sa kanto na Balo at gustong-gusto sa batang lalaki. May kamahalan din ang ibinabayad niya sa bawat pagpapakasala ni Jomar, kaya naman, hindi nagtagal at napasa kanya na ang loob nito. Pero, kapalit nito ay isang napakamahal na halaga. Kung paano umabot sa sukdulan ang mga pangyayari, abangan ninyo ang buong video. Sana ay magdulot ito ng kasiyahan sa inyo. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa channel ni Aling Bebang at sa kanyang production team. Lasenggo, pasuray-suray na pumasok si Jomar sa kanyang inuupahang kwarto. Halo-halo ang init ng gabing tag-init at ang patak ng ulan sa yero. Bumagsak siya sa kama, hindi man lang nag-abala na tanggalin ang kanyang maruming sapatos na amoy alak. Tinanggal lang niya ang isa. Sa madilim na silid, ang tunog ng ulan ay parang malungkot na musika na umaalingaw ng mahina pero nakapanghihinayang. Nakatulog agad siya, iniwan ang mga problema ng buhay sa likod. Lalong lumakas ang ulan. Pumasok ang malamig na hangin sa siwang ng lumang dingding, na lalong nagpalamig sa loob ng kwarto. Ramdam ni Jomar ang lamig na tumatagos sa buto nang dumampi ang hangin sa kanyang balat, kaya nagising siya. Gumalaw siya ng balisa sa kanyang sirang kama. Parang gusto siyang kainin ito sa kanyang pagkalasing. Nang imulat niya ang kanyang mata, agad din niya itong ipinikit dahil sa sakit na parang may milyong karayom na tumutusok. Pinilit niya itong imulat, dahan-dahan, hanggang sa nasanay na ito. Sa madilim na silid, ang mahinang ilaw mula sa kanyang nightlight ay lumilikha ng kakaibang anino sa dingding. Kinapa niya ang kanyang cellphone sa bulsa, pinindot ang power button para magliwanag ang screen. Ang lumabas na larawan ay parang magulong alaala sa panaginip. Saka lang niya napansin na 1:00 na pala ng madaling araw. Ang tunog ng ulan, ang sipol ng hangin sa bintana, at ang kanyang paghinga ay lumilikha ng isang mainit at malamig na atmosfera. Hinayla ni Jomar ang kumot hanggang leeg, ipinikit ang kanyang mata at pilit na inalis ang mga bumabagabag sa kanyang isipan. Alam niya na pagdating ng umaga, may panibagong hamon na naman. Pero ngayon, gusto lang niyang makatulog ng mahimbing at managinip ng maganda para makalimutan ang madilim na realidad. Gumalaw siya at napansin na nakasuot pa rin siya ng isang sapatos. Umupo siya, binuksan ang ilaw, at nagpalit ng damit tulog. Nagugutom ang kanyang tiyan dahil sa dami ng alak na nainom niya kagabi. Kaya naman, nagtimpla siya ng instant noodles. Sa isip niya, kung may bulalo kaya ni Aling Aiseng sa kanto, siguradong busog na busog ako ngayon. Si Jomar, umalis sa kanilang probinsya para magtrabaho sa Maynila, mahigit 4 na taon na rin ang nakalipas. Noong una, nag-apply siya sa iba't ibang pabrika. Pero kahit saan, ang pinakamatagal niyang itinagal ay 2 buwan lang. Karamihan ay linggo lang. Ang pangunahing dahilan ay ang kanyang kawalan ng pananagutan sa trabaho. Madalas siyang umabsent ng walang palem, o kaya naman ay basta na lang aalis dahil tinatamad siya. Noong una, pinagsabihan siya, pero dahil paulit-ulit siyang lumalabag, sinisante na siya. Dahil sa kanyang pagiging mayabang at mataas ang pride, hindi siya nagsisisi. Naniniwala siya na, nagtrabaho ako, binayaran niyo ako. Kung hindi ako nagtrabaho, hindi niyo ako babayaran. Tapos, wala kayong karapatan na pagsabihan ako o disiplinahin. Kung ayaw niyo sa akin dito, lilipat ako sa iba. Sa kanyang pagiging ordinaryong manggagawa, kapag nakakahanap siya ng ibang trabaho, lumilipat siya sa ibang pabrika. Nang hindi siya makatagal, nagdesisyon siyang maging freelance. Ginagawa niya ang lahat, nagpapapila, nagdadrive ng tricycle,
o nagkakarga ng produkto para sa mga ahente. Sa bawat trabaho, ginagastos niya agad ang lahat ng kita. Kapag wala na siyang pera, saka lang siya maghahanap ng bagong trabaho. Minsan, sinabi ng kanyang kaibigan na si Cardo, maghanap ka kaya ng trabaho na stable. Yang mga part-time mo, hindi kaya yaman dyan. Agad siyang sumagot, huwag kang makialam. Basta may pera, okay na ako. Hindi naman ako nagnanakaw, kaya walang dapat ikatakot. Sumagot si Cardo, hindi naman kita pinagbabawalan magtrabaho. Ang sinasabi ko lang, hindi regular ang trabaho mo. Kunwari, nagtrabaho ka ng 1 linggo, tapos nagpahinga ka ng 1 linggo para magtrabaho ng iba. Sa 1 linggo na hindi ka nagtrabaho, hindi pa sapat ang pera na kinita mo, tama ba? 1 araw ka lang nagtatrabaho, tapos 12 araw kang nagpapahinga. Paano ka? Magkakaroon ng ipon. Tumawa ng malakas si Jomar at sinabi, nako, hindi pa nga ako nabubusog, ipon pa kaya? Wala akong ambisyon na yumaman agad. Kung ano ang ibigay ng langit, tatanggapin ko. Kung gusto ko, hindi ko makukuha. Nainis si Cardo at hindi na nagsalita. Pareho silang lumaki sa probinsya at nagpunta sa Maynila para magtrabaho, pero ibang-iba si Cardo kay Jomar. Si Cardo ay masipag, maingat, at marunong magplano. Kaya naman, medyo okay na ang kanyang buhay. Sapat na ang kanyang pera para magpakasal at magpatayo ng bahay. Bukod pa doon, si Cardo ay may matinong pag-iisip at mabuting puso. Minsan, sinabi ni Cardo sa isa pang kaibigan, si Berto, kawawa naman si Jomar. Parang walang direksyon sa buhay. Baka naman kailangan niya ng trabaho sa talyer mo. Turuan mo siyang magkumpuni ng motor. Sumagot si Berto, ano? Siya pa ang magsisira ng motor ko. Kilala mo naman siya. Kung gusto niya, pupunta siya. Kung ayaw niya, aalis siya. Bakit ko pa siya kukunin? Magkakaproblema pa ako. Tumawa si Cardo at sinabi, gusto ko sana siyang tulungan, pero hindi ko kaya. Nagtatrabaho ako sa construction. May mga araw na nagtatrabaho ako ng 16 na oras. Paano ko siya matuturuan? Sumagot si Berto, ganon din naman ang trabaho ko. Kaya hindi rin kaya ni Jomar. Hayaan na natin siya. Malaki na siya, Hayaan na natin siyang matuto sa sarili niyang pagkakamali. Medyo bastos si Berto, pero ang maganda sa kanya, hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Tama naman ang sinabi niya. 26 na taong gulang na si Jomar. Kailangan na niyang magplano para sa kanyang sarili. Hindi naman siya pwedeng tulungan habang buhay. Sa kanyang pag-iisip tungkol sa bulalo ni Aling Aiseng, napansin ni Jomar na lumobo na ang kanyang noodles. Kumuha siya ng chopstick at kumain ng mabilis. Nang naubos niya ang noodles, lumapit siya sa rice cooker para kumuha ng kanin, pero nakita niyang may amag na ang natirang kanin. Saka lang niya naalala na 3 o 4 na araw na pala siyang hindi nagluluto dahil palagi siyang umiinom sa labas. Napabuntong hininga siya at sinabi, walang makain. Nakakainis. Bukas, kailangan kong kumain ng bulalo para sumaya ang tiyan ko. Wala nang ang nagtitinda ngayon. Kahit PHP 500 isang bowl, bibilhin ko pa rin. Pagkatapos niyang sabihin ito, inubos niya ang sabaw ng noodles at inilagay ang bowl sa kusina. Mayroon pang mga chopstick at bowl na ilang araw na ring hindi nahuhugasan. Ilang buwan na ang nakalipas, nang bumisita ang ama ni Jomar, nakita niya na sobrang gulo ng kwarto. Parang matagal nang hindi nalilinis. Hindi siya natuwa at sinabi, ang dumi mo naman, Jomar. Bakit hindi mo hinuhugasan ang mga pinagkainan mo? Ang dami ng amag. Kailan ka pa nagluto? Ang dami ng uod. Nakakadiri. Ang dumi-dumi ng banig at unan. Hindi ko na alam kung anong kulay ang unan mo. Ngumiti si Jomar at sumagot, ano ba, pa? Bata pa ako. Lahat naman ng lalaki ganyan, Hindi naman ako tamad. Sadyang busy lang ako sa trabaho, kaya hindi ko na nagagawa ang mga gawaing bahay. Pa, buong araw akong nagtatrabaho. Pagdating ko sa kwarto, nagluluto ako agad para kumain at matulog.
Kailangan ko pang gumising ng maaga para magtrabaho. Wala na akong oras para maglinis. Sumagot ang kanyang ama, kahit gaano ka kabisi, kailangan mo pa ring maglinis. Ikaw lang naman ang kumakain dito. Pagkatapos mong kumain, hugasan mo agad ang bowl at chopstick. Kung hindi mo kayang maglaba ng banig at kumot, dalhin mo na lang sa laundry shop. Nagsinungaling lang si Jomar sa kanyang ama. Hindi naman talaga siya nagtatrabaho. Sa halip, pumupunta siya sa mga internet cafe o naglalaro ng video games. Tamad na siyang magtrabaho, mahilig pa siyang kumain at bumili ng damit. Kaya naman, madalas siyang kapos sa pera. Sa isang taon, nakakabili siya ng daan-daang damit, mura man o mahal. Pero, sinusuot niya lang ang bawat damit ng ilang araw at itinatapon dahil hindi niya nilalabhan. Kaya naman, nagkakaroon ng amag. Pagkatapos kumain ng noodles, humiga na si Jomar sa kama. Sa isip niya, sana, umaga na agad para makakain ako ng bulalo ni Aling Aiseng. Dahil sa kanyang layunin, hindi siya makatulog. Nawala na ang lasing niya, kaya hindi na siya nakakaramdam ng pagod. Nagpagulong-gulong lang siya sa kama hanggang sa sumikat ang araw. Nang bumaba siya sa kama, madilim pa rin sa labas. May ilang patak pa rin ng ulan. Madilim pa rin ang langit dahil sa mga ulap. Binuksan niya ang pinto at sinabi, alas 6 na ng umaga, pero parang alas 9 ng gabi. Kung makakakain lang sana ako ng bulalo, tapos matutulog, sobrang sarap. Hindi siya nag-toothbrush o naghilamos. Kinuha niya ang kanyang payong sa likod ng pinto at umalis. Kahit umuulan, marami ng tao sa karinderya ni Aling Aiseng. Sa pangkalahatan, maganda ang kanyang negosyo dahil masarap ang kanyang bulalo at maganda siya magluto. Bukod pa doon, palagi siyang nakangiti at magiliw sa mga customer. Hindi talaga nakatira si Aling Aiseng sa lugar na iyon. Galing siya sa probinsya. May kapatid siyang babae na nagpakasal sa CA Mau. Nagpakasal naman siya sa Maynila. Ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa gobyerno. Madalas siyang mag-out of town ng 3 o 4 na araw. Hindi sila kapos sa pera, pero madalas nawala ang kanyang asawa. Malaki na rin ang kanyang mga anak. Kaya naman, naboboring siya sa bahay. Minsan, sinabi niya sa kanyang asawa, siguro, kailangan kong maghanap ng trabaho para hindi ako mainip sa bahay. Sumagot ang kanyang asawa, sige. Okay lang sa akin. Pero, ano ang balak mong gawin? Kailangan mong magplano. Napahikab siya at sinabi, magpapaturo ako kay Aling Pering kung paano magluto ng bulalo. Tapos, magtatayo ako ng karinderya. Pagkatapos niyang magpaturo sa kanyang kapatid, bumalik siya sa Maynila at nagtayo ng karinderya. Umaabot na ito ng 6 na taon. Pumasok si Jomar sa karinderya. Abala si Aling Aiseng sa paghahanda ng pagkain para sa kanyang mga customer. Malaki ang kanyang karinderya, pero hindi siya kumukuha ng ibang empleyado. Ginagawa niya ang lahat, pagluluto, pagseserve, at paglilinis. May mga nagtataka kung bakit hindi siya kumukuha ng empleyado. Sumasagot siya, naisip ko na rin iyan, pero hindi ko tinutuloy. Alam niyo kung bakit, kung kukuha ako ng empleyado, hindi sila magiging responsable at dedikado. Kaya naman, pinipilit ko na lang ang sarili ko para makapag-serve ako ng masarap, dekalidad, at malinis na bulalo. Lumapit si Jomar para umorder ng bulalo. Tumingala si Aling Aiseng at ngumiti. Sinabi niya, "Hi, Jomar. Isang bowl ng bulalo na naman, katulad ng dati, tama ba?" Napakamot sa ulo si Jomar at sumagot, "Opo. Tama po, saka isang beer." Tumawa si Aling Aiseng at sinabi, "Kunin mo na ang beer. Ako na ang magdadala ng bulalo." Tinatawag ni Jomar si Aling Aiseng na, Aling Aiseng, pero tinatawag naman ni Aling Aiseng si Jomar na, Jomar. Noong una, medyo naiilang si Jomar, pero nasanay na rin siya. Sa kalaunan, hindi na rin siya nagrereklamo. Kahit hindi pa siya nakapunta sa probinsya, narinig niyang magiliw ang mga tao doon. Kaya naman, ganon din sila magsalita. Kumuha siya ng beer sa refrigerator.
Habang naglalakad siya, binuksan niya ang beer at uminom ng mabilis. Napakasarap. Naaalala pa niya noong high school, ayaw niya sa alak. Hindi niya alam kung bakit naging addict siya dito nang magtrabaho siya sa Maynila. Ngayon, hindi na siya makatulog kung hindi siya umiinom. Pinayuhan na rin siya ng kanyang ina, huwag kang uminom ng sobra. Walang gusto sa mga lasenggo. Sumagot si Jomar, hindi naman ako umiinom ng marami. Umiinom lang ako kapag may mga kaibigan ako. Saka, nagtatrabaho na ako. Kailangan kong makipag-socialize. Pero, hindi iyon ang totoo. Kapag may pera siya, bumibili siya ng isang case ng beer. Bago siya matulog, umiinom siya ng ilang bote. Para siyang nagdadalamhati. Pagkatapos niyang uminom ng kalahating bote ng beer, dinala na ni Aling Aiseng ang bulalo. Sa kanyang pagtingin, naglalaway na siya. Mayroon siyang chicharon, meat, itlog ng pugo at meat, lalo na ang sabaw. Lahat ng ito ay nagbibigay ng magandang pangalan. Pagkatapos niya kumain, inaya ni Aling Aiseng ng pera na ang binayad ni Jomar at sinabing magbibigay siya ng payo sa paglaki ng anak. Naisipan ni Jomar na humanap ng pagkakitaan kaya kinabahan siya sa pag-uwi niya sa bahay. May tumawag sa kanya sa phone at sinagot ito. Kaibigan niyang si Cardo ang tumawag upang makipagkita. May mahalagang daw itong sasabihin. Nagmamadali na naman siya at magkasama pa rin sila ni Cardo. Nalaman niya na walang trabaho si Jomar at pinagsabihan siya ni Cardo na huwag niyang gawin ang ganoong trabaho. Magulo kasi ang isip niya. Tinulungan siya ni Cardo at ang pagiging segurista ang kanyang naging desisyon. Hindi ka gagawa ng gabi. Uupo ka lang doon para magpakita. Hindi ka naman masyadong kikilos, sabi ni Cardo. Sumang-ayon si Jomar. Ganoon ba? Subukan ko muna ng ilang araw, sabi niya. Sinagot siya ni Cardo, huwag ka nang magsubok pa. Gawin mo na lang ng maayos. Pinaghirapan ko to para sa iyo. Kung magtatrabaho ka lang ng ilang araw tapos aalis ka, ano pa ang saysay? Hindi ka madalas makakita ng ganitong trabaho. Tumango si Jomar. Sana sinabi mo na lang sa phone. Bakit pa tayo nagkita sa labas? Sinabi ni Cardo, alam ko naman ang ugali mo. Kung sinabi ko lang sa phone, hindi ka papayag. Kaya kailangan kong ipaliwanag ng maayos sa iyo. Uminom si Jomar ng kaunting kape at nahihiyang nagtanong, uy, may pera ka ba? Pahiram naman ng 2,000. Babayaran kita pagkatapos. Nagbiro si Cardo, pahiram. Ang dami mong hinihingi, pero kinuha niya agad ang kanyang wallet. Kinuha ni Cardo ang 2,000 piso at ibinigay kay Jomar. Sinabi niya, kunin mo na yan. Saan ka kukuha ng pambayad sa akin? Magtatrabaho ka pa lang naman sa susunod na buwan. Kapag nakuha mo ang sweldo mo, bayaran mo ako. Kinuha ni Jomar ang pera at sinabi, babayaran kita agad. Sinabi ni Cardo, gawin mo ang gusto mo. Basta huwag kang magpapahiram ng pera sa iba. Marami ang hindi nagbabayad. Mawawala pa ang pera mo. Tumawa si Jomar, huwag kang mag-alala. Magpapahiram lang ako kung barya lang. Alam ko naman na hindi nila babayaran. Sinabi ni Cardo, gawin mo ang gusto mo. Basta magdesisyon ka na. Magtatrabaho ka na bukas, okay. Subukan mong pumasok ng maaga. Kailangan mong kunin ang uniform at sundin ang mga panuto. Kailangan mong magpakita ng magandang impresyon. Nahihiya si Jomar at sinabi, alam ko. Ang kulit mo. 7:00 ng umaga ako pupunta. Ngumiti si Cardo. Alam niya ang ugali ni Jomar, kaya hindi na siya nagsalita pa. Tumingin si Cardo sa kanyang relo at sinabing, kailangan ko nang umalis. May appointment ako sa dentista. Sobrang sakit ng ngipin ko kagabi. Hindi ako nakatulog. Sinabi ni Jomar, sige. Tumayo siya at umalis. Pagbalik ni Jomar sa kanyang apartment, bigla niyang naalala ang isang mahalagang bagay. Wala na pala siyang beer sa loob ng 2 araw. Plano niyang bumili ng isang case kanina, pero 500 piso na lang ang pera niya. Natatakot siyang hindi siya makakabili ng pagkain, kaya hindi na lang siya bumili. Sinabi niya, buti na lang at pinahiram ako ni Cardo ng 1,000.
Makakabili na ako ng isang case ng beer para mayroon akong maiinom kapag naboboring ako. Bumalik siya sa karinderya ni Aling Aiseng. Pagdating niya, nililinis na ni Aling Aiseng ang kanyang karinderya dahil wala ng customer. Dahil may pera na siya, kumpiyansa siyang nag-utos. Aling Aiseng, isang case ng beer po. Nakilala siya ni Aling Aiseng at ngumiti. Ay, ikaw pala, Jomar. Dito ka pala bumibili ng almusal. Hindi ka makatulog dahil gusto mo. Tumawa si Aling Aiseng at sinabi, sadyang ikaw talaga. Parang ikaw si babaeng walang asawa, parang bulaklak na walang bango. Kung walang alak ang lalaki, parang walang hangin ang bandila. Ganoon din ang asawa ko. Hindi siya umiinom ng marami, pero gusto rin niyang umiinom. Kapag malayo siya sa akin, hindi niya ako nakikita. Pero kapag bumalik siya, kailangan niyang uminom ng kaunting alak. Kung hindi, hindi ko siya maaaliw. Hindi alam ni Jomar kung ano ang sinasabi ni Aling Aiseng. Naguguluhan siyang nagtanong, aliw. Ano ang sinasabi ninyo? Tumawa si Aling Aiseng at kinuha ang basahan para panasan ang mesa. Lumapit siya kay Jomar at sinabi, nako, nagtatanong ka pa. Hindi mo ba alam kung ano ang sinasabi ko? Sa pagkakataong iyon, bahagya ng nuggets ni Jomar. Nahihiya siyang iiwas sa paksa. Pero nagsalita si Aling Aiseng. Ang asawa ko ay lampas 40 na, pero marami pa rin siyang kayang gawin. Kailangan lang niya ng kaunting alak. Kung wala, hindi siya gagana. Sinabi ni Jomar, bilihin ko na ang beer, Aling Aiseng. Nagmamadali kasi ako. Tumawa si Aling Aiseng at sinabi, sadyang iba talaga ang mga binata. Nahihiya kapag nag-uusap tungkol doon. Kapag nag-asawa ka na, hindi ka na mahihiya. Tumawa si Aling Aiseng at kinuha ang isang case ng beer. Binayaran niya ito at umalis. Habang nagmamaneho pabalik sa kanyang apartment, hindi niya maintindihan kung bakit sinasabi ni Aling Aiseng ang mga bagay na iyon sa kanya. Napakalaya ba niya para magsalita tungkol doon? Medyo nagulat siya. Wala talagang interes si Jomar sa bagay na iyon. 26 na taong gulang na siya. Pero wala pa siyang balak na maghanap ng kasintahan. Madalas niyang naririnig ang mga tao na nag-uusap tungkol sa pakikipagrelasyon, pero hindi siya interesado. Ang pagkain at pagtulog lang ang nagpapasaya sa kanya. Ngayon, sinasabi ni Aling Aiseng ang mga matatamis na bagay sa kanya. Hindi siya mapakali. Ilang beses na niyang naisip na pumunta sa mga prostitute, pero hindi niya itinutuloy dahil sayang ang pera. Mas gugustuhin niyang bumili ng pagkain. Pagbalik niya sa kanyang apartment, inilagay niya ang case ng beer at umupo sa kanyang plastik na upuan malapit sa kanyang kama. Natulog siya. Kahit tamad siyang maglinis, nagdesisyon siyang linisin ang kanyang apartment para makapagtrabaho siya sa bagong trabaho bukas. Kinuha ni Jomar ang mga bowl at hugasan ang mga ito sa labas. Sobrang dumi ng mga bowl. Kailangan niyang ibabad ang mga ito bago niya mahugasan. Pagkatapos niya, nagsimula siyang maglinis. Pagkatapos, binuksan niya ang bagong case ng beer. Binuksan niya ang isang bote at ininom ito. Inilapag niya ito sa mesa at sinabi, ang sarap. Naisip niya ang kanyang trabaho bukas. Nahihiya siya, pero wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan na niyang magtrabaho. Nauubos na ang kanyang pera. May utang pa siyang 1,000 piso kay Cardo. Kung hindi siya papayag, hindi sana siya pinahiram ni Cardo. Inubos niya ang isang bote ng beer at kumuha ng isa pa. Plano niyang magpakalasing para makatulog siya ng maayos. 9:00 na ng umaga. Plano niyang matulog at gumising para kumain ng tanghalian. Sinabi niya, kakain ako sa labas. Nakakatamad magluto. Kailangan kong matulog para makapagtrabaho ako ng maayos bukas. Pagkatapos niyang uminom ng 2 bote ng beer, humiga siya at natulog. Sa labas, nagsimula na namang umulan. Kumulog ng malakas at bumagsak sa hilaga. Nagsimulang umihip ang hangin ng mas malakas. Ilang segundo lang, nagsimula nang bumagsak ang ulan sa kanyang apartment. Ang tunog ng ulan ay nakaka-relax. Parang inaantok siya.
Kung may kompetisyon para sa pinakamagaling matulog, siguradong mananalo si Jomar. Maliban sa pagkain, kayang niyang matulog buong araw. Matagal siyang nakatulog at nagising ng 12:00 na ng tanghali. Inunat niya ang kanyang katawan. Natakot siyang malate. Kumakain siya ng lugaw kapag tanghali. Hindi siya nagdala ng payong. Sumakay siya sa kanyang motor at pumunta sa Carinderia. Buti na lang at sinabi ng may-ari na mayroon pa. Ang Carinderia ng lugaw ay isa sa mga paboritong kainan ni Jomar. Kapag hindi siya nagluluto, dito siya kumakain. Marami ang nagtatanong kung bakit sa tanghali nagbebenta ng lugaw. Dapat daw sa umaga o sa gabi nagbebenta. Pero iba ang naiisip ng may-ari. Marami pa rin ang bumibili. May mga naghihintay pa nga sa labas. Gustong-gusto ni Jomar ang lasa ng lugaw. Masarap itong lutuin at tamang-tama ang lasa. Bukod pa doon, masarap ang karagdagang biskwit at napakabango. Kilala na siya ng may-ari. Pagkakita niya kay Jomar, ngumiti siya agad at sinabi, "Uy, ikaw pala, Jomar. Umupo ka na." Sandali lang. Umupo si Jomar sa mesa at nag-cellphone. Biglang may humawak sa kanyang balikat. Nagulat siya at lumingon. Ngumiti siya. Si Aling Aiseng pala. Nagbebenta siya ng bulalo. Nagulat si Jomar at sinabing, "Uy, Aling Aiseng. Nagluluto ako. Kumakain ka rin dito." Masayang sumagot si Aling Aiseng, "Hindi, bibili lang ako. Sawa na ako sa bulalo. Sawa na ako sa lugaw." Tumingin siya sa cellphone na hawak ni Jomar. Ngumiti siya. "Sino yan?" "Iba siya sa picture." "Ano ang Facebook mo?" "I-add kita para makipag-ugnayan sa iyo. Halimbawa, kung gusto mong kumain ng bulalo, I-deliver ko." Naguluhan si Jomar. "Ano, Aling Aiseng? May Facebook ka rin?" Sinabi ni Aling Aiseng, "Hanapin mo ang nagtatago na bulaklak." Nagulat si Jomar. Akala niya, bata pa rin si Aling Aiseng. Hinanap niya ito. Lumabas agad ang Facebook ni Aling Aiseng. Sa kanyang profile picture, nakapost si Aling Aiseng na nakasuot ng mini bikini. Namula ang mukha ni Jomar. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nagtanong si Aling Aiseng, "Maganda ba ako doon?" Sa pagkakataong iyon, dinala ng may-ari ng lugaw ang pagkain ni Jomar. Ito ang naging dahilan para hindi sagutin ni Jomar ang tanong ni Aling Aiseng. Inilapag ng may-ari ang lugaw sa harap ni Jomar at sinabi kay Aling Aiseng, "Ito na ang lugaw mo." Tumango si Aling Aiseng at pumunta sa counter. Bago siya umalis, sinabi niya kay Jomar, "Kumain ka ng mabuti." Tumango si Jomar. Habang kumakain, nag-iisip si Jomar. Naaalala niya ang pangalan na, nagtatago na bulaklak. Napatawa siya. Malapit na siyang maging 50 taong gulang, pero nagtatago pa rin siya. Tumingin siya sa paligid. Walang tao sa paligid. Binuksan niya ang kanyang cellphone at pinuntahan ang profile ni Aling Aiseng para makita niya ulit. Tama nga, si Aling Aiseng nga. Tumingin siya sa mga posts. Walang post. Ipinaghihinala niya na ginagamit lang ni Aling Aiseng ang kanyang account para maglaro. Siguradong may iba pa siyang account. Tiyak si Jomar na hindi ito gagamitin ni Aling Aiseng dahil baka makita ng kanyang asawa at anak ang profile picture niya. Paano niya itatago sa kanila? Pero bakit hindi niya ibinigay ang kanyang tunay na account? Hindi niya ito maintindihan. Hindi na niya inisip ang bagay na iyon. Kumakain siya ng maayos para mabusog siya. Kumakain siya habang nag-iisip. Papalit na ang tanghali sa hapon. Wala nang tao sa labas. Siguro, natutulog na sila. Umuwi si Jomar sa kanyang apartment. Pagpasok niya, narinig niya ang boses ni Aling Amy, ang may-ari ng apartment. Sinabi niya, "Jomar." Lumingon si Jomar. Naalala niya na ngayon ang araw ng pagbabayad ng renta. Patay. Paano ako makakabayad ngayon? Iniisip niya. Kapag dumarating ang araw ng pagbabayad ng renta, nahihirapan siyang kausapin ang may-ari. Okay lang kung mayroon siyang pambayad, pero kapag wala, nagsisisigaw si Aling Amy. Nagtanong si Jomar, "Uy, Aling Amy." Sinabi ni Aling Amy, "Bayaran mo na ang renta mo. Ngayon na ang araw.
Nagpanggap si Jomar na hindi niya alam. Sinabi niya, ay, ngayon na pala. Ang bilis. Parang kailan lang. Sinabi ni Aling Amy, mabilis man o mabagal, 30 araw pa rin iyon. Magbayad ka na para makabayad na rin ako sa iba. Ang 2 estudyante doon ay hindi pa rin nagbabayad. Palagi silang nakakulong sa kwarto. Kung tatawagin ko, hindi naman sila sumasagot. Naguluhan si Jomar. Aling Amy, maaari po bang maghintay ng ilang araw? Mayroon akong pera, pero ipinahiram ko muna sa kaibigan ko. Nakalimutan ko na ngayon ang araw ng pagbabayad ng renta. Nahihiya na akong bawiin. Nagalit si Aling Amy. Palagi ka na lang naghihintay. Wala ka pang binabayaran ng maaga. Kung paalisin ko kayo, sasabihin ninyo na sobra ako. Kung papayagan ko naman kayo, napapagod na ako. Marami ang naghahanap ng mauupahan. Mayroon pang handang magbayad ng maaga. Hindi ako nagbibiro. Mayroon kaninang nagtanong. Dito, sinabi ni Jomar, nagpapahiram lang ako sa kaibigan ko. Mayroon talaga akong pera. Maaari po bang maghintay ng 3 araw? Babayaran ko kayo agad. Sinabi ni Aling Amy, palagi na lang 3 araw. Uulitin ko lang ang bagay na ito. Nakakapagod na. Umalis siya habang nagsasalita. Pagkaalis ni Aling Amy, nakahinga si Jomar ng maluwag. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Pumasok siya sa kanyang apartment, isinara ang pinto, humiga sa kama, at nagbuntong hininga. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Cardo na naman. Sumagot si Jomar. Uy, ano? Sinabi ni Cardo, pumunta ka ng maaga bukas. Dalhin mo ang iyong ID. Ipinasok na kita sa trabaho bukas. Kahit hindi kumpleto ang mga papeles mo, okay lang. Mayroon akong sinabi sa kanila. Dalhin mo na lang ang ID mo para makunan ka ng picture at makagawa ng ID. Nakakapagod na sinagot ni Jomar. Okay, alam ko. Sige. Pagkatapos niyang magsalita, ibinaba niya ang kanyang cellphone. Nakatanggap na naman siya ng mensahe. Hindi siya masaya. Binuksan niya ang mensahe at nakita niya ang pangalan ni Aling Aiseng. Nagpadala sa kanya ng video. Nagulat siya. Sinabi niya, ano kaya ang ipinadala niya? Pinanood niya ito. Ilang segundo lang ang lumipas. Ibinagsak niya ang kanyang cellphone. Ang ipinadalang video ni Aling Aiseng ay isang sensitibo at malandi. Nagulat siya. Pinaikit niya ang kanyang mata para makita niyang maayos. Pero, tama nga, si Aling Aiseng nga ang nasa video. Sinabi niya, siguro, nagkamali lang siya. Pero hindi ito totoo. Pagkatapos ng video, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Aling Aiseng. Isa lang itong simpleng mensahe. Ano sa tingin mo sa akin? Nakakatuwa ba ako? Natakot si Jomar. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Kumalma siya. Naglakas loob siyang magpadala ng mensahe. Huwag kang gagawa niyan. Baka may makakita at magkamali. Pero parang walang pakialam si Aling Aiseng. Nagpadala siya ng isa pang mensahe. Kung papayag ka, makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Natakot si Jomar. Hindi na siya sumagot. Pinindot niya ang power button para i-lock ang kanyang cellphone at itinabi ito. Nanginginig siya. Parang nakakita siya ng multo. Sobrang bilis ng kanyang puso. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Sinabi niya, hindi ko akalain na ganito siya. Itinuturing niya si Aling Aiseng na parang malapit na kamag-anak. Hindi niya akalain na gagawa siya ng ganito. Nararamdaman niya na gustong gawin ni Aling Aiseng siyang toyboy. Oo, medyo matanda na si Aling Aiseng. Malapit na siyang maging 50, pero hindi siya gumagawa ng mabibigat na trabaho. Kaya naman, mas bata pa rin ang kanyang itsura. Bukod pa doon, palagi siyang nagme-makeup. Hindi pa rin makapaniwala si Jomar sa nangyari. Natulala siya ng halos kalahating oras bago unti-unting bumalik ang kanyang isip. Sabi niya sa sarili niya, simula bukas, hindi na ako kakain ng bulalo doon. Nakakapanghinayang, pero kailangan niyang gawin. Humiga si Jomar sa kama, nakatingin sa kisame. Kinikilabutan pa rin siya sa nangyari. Tumawa siya at sinabi, totoo nga ang sinasabi nila.
Ang mga prostitute ay kaya kang ubusin sa isang gabi. Naalala ni Jomar ang sinasabi ng mga matatanda. Noong naririnig niya sila noon, tinatawanan niya sila. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang dating customer niya ay kulang ng 20 taon, pero hindi pa rin siya tinantanan. Kinabukasan, gumising ng maaga si Jomar. Hindi niya gustong bumangon, pero palaging tumatawag si Cardo. Pagkatapos niyang maghilamos, lumabas si Jomar sa kanyang kwarto. Sinindihan niya ang kanyang sigarilyo at humitit ng dahan-dahan. Nang maubos na ito, tinapon niya ang upos at isinara ang pinto. Pagdating ni Jomar sa construction site, nakita niya si Cardo na naghihintay sa kanya. Tinuruan ni Cardo si Jomar kung paano gawin ang mga simpleng gawain. Pagkatapos, dinala niya siya sa bodega para kunin ang kanyang uniform. Paglabas ni Jomar, tumawa si Cardo at sinabing, "Bagay sa iyo." Sinabi niya, "Para kang pulis." Sabi niya, "Umupo ka na sa iyong pwesto. Magbabantay ka lang doon mula umaga hanggang gabi. Kapag may dumating, sabihan mo silang mag-park ng maayos. Tapos, maglaro ka na lang ng cellphone. Hindi ka naman mahihirapan." Tumango si Jomar. Sinabi niyang, "Sige." Naglakad siya papunta sa kanyang pwesto at umupo. Gusto na niyang magtrabaho. Sabi ni Cardo, "Ang bilis mo naman." Nakakainis. Sa wakas, umupo na siya. Pagkalipas ng 20 minuto, may dumating na mga trabahador. Malaki ang construction site. Nagtatayo pa lang sila. Siguradong tatagal si Jomar dito. Kung matatapos ang construction na ito, mayroon na namang iba. Kasama si Jomar sa construction team ni Cardo, kaya hindi siya mawawalan ng trabaho. Ang problema lang, kung gugustuhin niya bang magtrabaho. May dumating na mga tao at pinark ang kanilang mga sasakyan sa harap ng construction site. Tumayo si Jomar para ayusin ang mga ito. Iyon ang kanyang trabaho. Ang mga sasakyan ay nakahambalang. Kailangan niyang ayusin ang mga ito. Nagalit siya. Sabi niya sa kanyang sarili, "Hindi. Ba kayo marunong mag-park ng maayos? Dinadagdagan niyo lang ang trabaho ko." Pagkatapos niyang ayusin ang mga sasakyan, pinagpawisan si Jomar. Umupo siya sa upuan at nagpahinga. Uminom siya ng tubig. Init na init. Pakiramdam niya, hindi siya tatagal. Sana mayroon siyang beer. Kumuha siya ng sigarilyo at humitit. Makapal ang usok. Maya-maya, nawala na ito. Habang naninigarilyo siya, tumunog na naman ang kanyang cellphone. Nag-alinlangan si Jomar. Tumawag si Aling Amy, ang may-ari ng apartment. "Hello po," sinagot niya. Sinabi ni Aling Amy, "Jomar, bayaran mo na ang renta mo. Kailangan ko ng pera. Hindi na kita pwedeng paghintayin pa. Mula umaga hanggang ngayon, mayroon nang naghahanap ng mauupahan. Handang silang magbayad ng maaga. Intindihin mo ako." Bago pa siya makapagsalita, binabaan na siya ni Aling Amy. Nagalit si Jomar. Binalibag niya ang kanyang cellphone sa mesa. Buti na lang at hindi ito nabasag. Kahapon, pumayag siyang maghintay. Ngayon, sinisingil na naman siya. Nakakapagod. Labas na siyang pera. Mayroon siyang ilang daang piso na hindi sapat. Kung magbabayad siya, wala na siyang pera para sa pagkain. Ngayon pa lang siya nagtatrabaho. Kailangan pa niyang maghintay ng kalahating buwan para makakuha ng sweldo. Nagbuntong hininga si Jomar at binato ang upos ng sigarilyo. Inalala niya ang kanyang sinabi kay Cardo. Kahapon, nagsinungaling siyang babayaran niya agad. Sa susunod na buwan pa niya ito babayaran. Iisipin ni Cardo na hindi siya mapagkakatiwalaan. Kumuha siya ng isa pang sigarilyo. Mainit sa labas. Sa loob, makapal ang usok. Nakakasakal. Sa sandaling iyon, naisip ni Jomar si Aling Aiseng. Si Aling Aiseng lang ang makakatulong sa kanya. Pero naaalala niya ang kanyang kailangan gawin sa matandang babae. Umiling siya. Walang ibang paraan. Kung hindi siya makakabayad ng renta ngayon, mapapalayas siya. Alam niya kung paano mag-isip si Aling Amy. Hindi siya maawa. Sabi ni Jomar sa sarili niya, "Gagawin ko na lang." Inilabas niya ang kanyang cellphone. Ipinindot niya ang icon ng mensahe.
Naroon pa rin ang mensahe ni Aling Aiseng. Ipinindot ni Jomar ang like. Agad na lumabas ang 3 tuldok. Naghihintay siya. Sinagot ni Aling Aiseng, ano na? Naghihintay ako. Nagpadala rin si Aling Aiseng ng maraming picture na nakasuot siya ng swimsuit. Naglakas loob si Jomar. Sumagot siya, kailangan ko ng pera. Matutulungan mo ba ako? Nagbago na ang kanyang pananalita. Ibig sabihin, nagdesisyon na siya. Kahit alam niyang binata pa siya, gagawin niya ito sa matandang babae na malapit ng maging 50. Nahihiya siya, pero wala siyang ibang pagpipilian. Sabi niya sa kanyang sarili, maraming ang nagpapakasal sa matatanda. Humingi si Jomar ng maraming like kay Aling Aiseng. Huminga siya at naghintay. Nagreply si Aling Aiseng. Hindi problema ang pera. Pumunta ka na rito ngayon. Ipadala ko ang address. Sumang-ayon agad si Jomar. Desidido siyang tumawag kay Cardo. Nagtatrabaho si Cardo, pero sinagot niya ang kanyang tawag. Uy, ano? Tanong niya. Hindi nagpakipot si Jomar. Sinabi niya, hindi na ako magtatrabaho. Ang lungkot mag-isa dito. Iiwan ko na lang ang uniform ko sa bodega. Bago pa siya makapagsalita, binabaan na siya ni Jomar. Pumasok siya sa bodega, nagpalit ng damit, at iniwan ang uniform. Ipinadala ni Aling Aiseng kay Jomar ang kanyang address. Ang karinderya ay upahan lang. Sinundan ni Jomar ang address. Malaki ang bahay. Nag-doorbell siya, pero nahihiya siya. Nagpadala siya ng mensahe kay Aling Aiseng para buksan ang gate. Nang makita siya ni Aling Aiseng, nanginginig ang kanyang katawan. Alam niya kung ano ang kanyang ginagawa, pero hindi niya pa rin maiwasan ang hiya. Ngumiti si Aling Aiseng. Halika. Kanina pa kita hinihintay. Pagpasok niya, nagulat siya sa ganda ng bahay. Dinala siya ni Aling Aiseng sa itaas na silid. Isinara niya ang pinto at sinabihan siyang maligo. Gusto mo bang sabay tayong maligo? Hindi sumang-ayon si Jomar. Huwag na. Ayoko. Tumawa si Aling Aiseng. Bakit ka nahihiya? Masasanay ka rin. Hinawakan niya ang balikat ni Jomar. Nang hinawakan ni Aling Aiseng ang kanyang katawan, nakaramdam siya ng pandidiri. Sinabi niya, napakatigas ng iyong katawan. Siguradong malakas ka. Hindi sumagot si Jomar. Pumayag siyang dalhin ni Aling Aiseng sa banyo. Sa loob ng banyo, ibinigay ni Jomar ang kanyang sarili kay Aling Aiseng. Ito dapat ang kanyang ibibigay sa kanyang minamahal. Iyon ang unang beses. Pagkatapos nilang maligo, pumunta siya sa sofa para magpahinga. Sinabi ni Aling Aiseng, bakit ka nagpapahinga ng maaga? Nagulat si Jomar. Gusto niya pa. Pagkatapos, ngumiti si Aling Aiseng. Ang galing mo. Mas magaling ka pa sa matandang asawa ko. Alam mo ang lahat. Sinabi ni Aling Aiseng na nasa kalagitnaan siya ng edad. Kadalasan, nag-uusap sila ng kanyang mga kaibigan sa mga online groups. Halos lahat sila ay mayroong toyboy. Nakita niya si Jomar. Alam niyang madali itong kumbinsihin dahil kailangan nito ng pera. Tama ang kanyang hula. Bumigay si Jomar. Binigyan siya ni Aling Aiseng ng 10,000 piso. Nagulat siya. Hindi siya makapaniwala na bibigyan siya ng ganito kalaking pera. Tumawa si Aling Aiseng at sinabing, kunin mo na. Marami akong pera. Bumalik ka rito bukas. Gusto ko ang lahat ng gusto mo. Habang tumatagal, nagbabago ang isip ni Jomar. Iniisip niya na maswerte siya. Sinabi niya sa kanyang sarili, buti na lang at ginawa ko ito. Kung hindi, hindi ako magbabago ang buhay ko. Dahil may pera na siya, binayaran niya ang kanyang renta, binayaran niya si Cardo, at bumili siya ng alak. Kinabukasan, tulad ng napag-usapan, pumunta si Jomar kay Aling Aiseng. Bago siya umalis, tumawag si Cardo. Hindi niya sinagot. Sabi niya sa sarili, tatawag lang ito para sermonan ako. Ngayon, hindi ko na kayo kailangan. Hindi ko alam kung sino ang kakailanganin kayo sa akin. Sinabi ni Aling Aiseng kay Jomar na bumaba na siya. Hindi nakalak ang gate, kaya nakapasok siya agad. Pagdating niya, nakahiga na si Aling Aiseng sa kama. Ginaya ni Aling Aiseng ang pananalita ng mga kabataan.
Sinabi niya, ang tagal mo. Kanina pa ako naghihintay. Dahil sinisi siya ni Aling Aiseng, lumapit siya at niyakap siya. Pagkatapos, nagawa nila ang gusto nila. Pagkatapos ng kanilang ginawa, binibigyan siya ni Aling Aiseng ng pera. Ito ang naging normal na pangyayari. Sa kasamaang palad, pumayat si Jomar. Nagtrabaho ng husto si Jomar. Kailangan niyang magsakripisyo. May mga araw na kinakailangan siyang pagsilbihan si Aling Aiseng ng 4 o 5 beses. Wala na siyang lakas, pero kailangan niyang gawin para makakuha siya ng pera. Ngayon, tulad ng dati, pumunta si Jomar kay Aling Aiseng. Nanginginig ang kanyang katawan dahil sa pagod. Umupo siya sa upuan malapit sa kama ni Aling Aiseng. Nakita niya si Aling Aiseng na nagka-cellphone at nakangiti. Hindi niya napansin si Jomar. Pagkatapos, tumayo si Aling Aiseng, lumapit kay Jomar, at tinanong, pagod ka ba? Tumango siya. Sinabi niya, umuwi ka na. Hindi ka na pupunta rito. Nakahanap na ako ng iba. Hindi na siya nagagamit. Sabi niya, paumanhin. Nagbabayad ako, kaya kailangan kong makontento. Umuwi ka na. Mula ngayon, hindi na tayo magkakilala. Sinubukan siyang pigilan ni Jomar. Bakit? Sinabi ni Aling Aiseng, umuwi ka na. Bilisan mo. Malapit na akong kumuha ng iba. Nalungkot si Jomar. Tumayo siya at umalis. Nalulungkot siyang naglakad. Papunta na si Aling Aiseng sa bagong buhay. Nalulungkot at nag-iisip si Jomar. Saan siya pupunta? Sa malayo, nagdidilim na. Maya-maya, bumagsak na ang gabi. Nakaupo si Jomar sa labas ng kanyang apartment, nakatingin sa madilim na kalangitan. Para itong kanyang buhay. Nag-isip ng malalim si Jomar. Inalala niya ang kanyang dating buhay. Nagtrabaho siya sa construction site. Mas simple ang lahat. Kahit mahirap, nagkakaroon siya ng pera at mayroon siyang dignidad. Nagbuntong hininga siya. Mayroon pa kaya siyang pag-asa na bumalik sa ganoong buhay. Habang dumidilim, naalala niya si Aling Amy, ang may-ari ng apartment. Binibigyan siya ng pagkakataon na manatili sa kanyang bahay. Pero ngayon, wala na siyang pera para makapagbayad. Inilabas niya ang kanyang cellphone para tawagan si Aling Amy, pero nag-alinlangan siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nagbuntong hininga siya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Cardo, nasaan ka? Kailangan kong sabihin ang isang bagay. Tawagan mo ako agad. Nag-alinlangan siya. Sa huli, nagdesisyon siyang tawagan siya. Sinabi niya, "Uy, matagal na silang hindi nagkita. Saan ka na ba nagpunta?" Sabi nila umalis ka na. Oo, umalis na ako. Napapagod na ako roon. Ano ba ang nangyari? Sabihin mo sa akin. Tutulungan kita. Tumahimik siya. Sinabi niya, mayroon akong problema sa pera. Pahiram naman ng pera. Hindi na ako nanghihingi ng marami. Kailangan ko lang ng 1,000 piso. Babayaran kita sa susunod na buwan, okay lang ba? Sige, walang problema. Ipadala ko sa iyo. Pero mangako kang babalik sa trabaho, okay ba? Sumang-ayon si Jomar. Hindi siya sigurado. Nararamdaman niya na naliligaw siya at hindi siya makakabalik. Pagkatapos ng kanyang tawag, medyo gamaan ang kanyang pakiramdam. At least, mayroon na siyang pambayad sa kanyang apartment. Nang sumikat ang araw, gumising si Jomar ng mas maaga. Nagdesisyon siyang maglakad-lakad sa kalye. Kailangan niyang pag-isipan ang kanyang kinabukasan. Para sa mga pagpipilian na kanyang ginawa, dumaan siya sa mga kalsada na dati niyang dinadaanan. Para bang ang layo niya sa kanila. Naramdaman niya na nag-iisa siya. Tumigil siya sa isang coffee shop. May ilang taong nagtatawanan. Nagtanong siya sa kanyang sarili kung kailan siya babalik sa ganoong buhay. Umalis siya. Nalulungkot siya. Pero biglang may sumagi sa kanyang isipan. Kung hindi na siya makakabalik sa kanyang dating trabaho, bakit hindi siya subukan ng iba? Maaari siyang maghanap ng trabaho sa ibang lugar o magnegosyo. Nagkaroon siya ng excitement. Kailangan niyang magbago. Kailangan niyang maghanap ng ibang paraan para sa kanyang buhay. Desidido, bumalik si Jomar sa kanyang apartment, binuksan.
ang computer, at nagsimulang maghanap ng trabaho. Hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na maghirap ng ganito. Tatayo siya at magtatrabaho para sa buhay na nararapat sa kanya. Mayroong bagong pag-asa para sa kanya. Alam niya na hindi magiging madali ang kanyang paglalakbay, pero mayroon na siyang motibasyon para magpatuloy.